3 buwan pa ang aantayin ni Jason bago mamunga ang kanyang bagong tanim na mga strawberry. Dahil sa habagat, itinali na niya ng mahigpit ang mga plastic tunnels nito upang hindi masira ng pag-uulan ang kanyang mga pananim. Halos amin kami na dadalan ti mula dito iswam. Awanti nakalusot nga usto. Kastoy iso lang ti talagang panglaban minung lumusot. Dahil sa pagdaan ng bagyong Guring at hanging habagat, inaasahang tataas muli ang presyo ng mga gulay. Pero sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, nananatiling mataas ang presyo ng mga gulay. Ilan sa mga tumaas ang presyo ay ang patatas at tsaka ang sayote. Wala namang paggalaw pa ng presyo ang repolyo at ang carrots. Very evident. Kasi hindi natin talagang mataas ang gulay ngayon. Kasi for example, yung ating sayote, makikita mo dati yan, 20 pesos, ang highest niya. But they could keep para sa wholesale is 5, 10, ganun, 20. Ngayon, wala kang makikita ganyan. It's most likely ang wholesale nila ngayon is 50. Tapos ang retail 70. So, it's difficult to say that it's the same sa mga lahat. Like example, beans. Dati, pag mataas yan, 60 pesos, 80 pesos. Ngayon, it's already 200 or 150, ganun. Pero aasahan pa umano ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga gulay dahil sa kakaunting mga magsasaka ang nagbabagsak ng gulay. Yes, that will be filled something in a month or 2 months pa ito. We actually monitor that every day kasi makita mong mataas ngayon kasi kukunti. When you ask the volume, konti yung volume na nadadalang gulay ngayon sa Bagpisi. Dala nga ng maraming nasira, kaya mataas ang presyo niya. Sa huling monitoring ng Benguet First District Engineering Office, wala namang masyadong pinsala ang iniwan ng bagyong Guring sa mga kalsada sa lalawigan. La Trinidad, Sablan, Itugon, Tuba, Bukod, Kabayan. Open except Cannon Road kasi hawak ti MDRRC sudah pronounce no passable. Ang mga kalsadang sakop ng DPWH First District ay bukas pa rin sa kabila ng hagupit na hatid ng bagyong Guring. Pero patuloy pa rin ang ginagawa nilang pagbabantay para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. 24 hours. Naka-deploy amin basta yaduwa dayay Bukod Kabayan, yung isa para Biskaya, the other 2 in case sa Itugon, in case nga Tuba, daman may isa. Di may isa nga backhoe loader, ada yung Taloy. Ada pati 2 nga standby nga loader mito. Loader ti Benguet First, ti compound. Any closure, as pangarigan ito Itugon, or Sablan, or Tuba, so ti mobilize me. Maliban pa riyan ay mayroon din silang 2 loader na nakastandby sa kanilang compound na handang i-deploy sa mga clearing operations. Minomonitor naman ng Department of Agriculture kung nakapagtala ang Cordillera ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa pagdaan ng bagyong Guring. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.